Born again. So bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat din sa inyong banal na espiritu. Siyang magbibigay sa amin ng enlightenment or pang-uunawa ng aming pag-aaral. Maraming salamat po at sa namin pinagkatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Right, so are we all born again? Ito po sa John chapter 3 verse 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So pag-usapan po natin ang salitang born again. Ito po ay napaka-common na term. Halos lahat ng mga believers ay familiar po. Kaya minsan, siguro tinatawag din kayo o tinatanong kayo na kayo ba ay born again. Ayan. At syempre, sasagutin nyo din, yes. Kasi nga, wala pa tayong idea ano ba talaga ang salitang born again. So, ito yung pag-uusapan natin. Ito po yung mga bagay na dapat natin alamin. Born again, number 1, born again, bakit? Number 2, are we called born again? Number 3, born again nation. Number 4, Israel revived. And number 5, putting John 3 in context. And so, born again, bakit? Number 1, so, born again must be rightly divided. Anong ibig sabihin nun kung bakit natin na-rightly divide ang born again? Dahil nga, ang salitang ito ay na-mention during the time of Jesus, di ba? Dito po. Ang salitang born again na-mention po sa time na ang ating Panginoon ay nangangaral sa bayang Israel. At doon po, first na-mention ang salitang born again. Ngayon, bakit kailangan natin ma-rightly divide ang word na ito? Dahil nga, dito po sa time na ito, sa Now program, hindi po binanggit ni Apostol Pablo ang salitang born again. Sino po ang nagbanggit ng word na born again? Ang Panginoong Jesus. At sino yung kanyang sinabihan? Kanino address yung word na yun doon sa mga remnant Israel. Okay? Kaya sabi niya, ye must be born again. Ibig sabihin, ang salitang born again ay hindi siya applicable doon sa mga believers na naligtas under the dispensation of grace. Ang salitang born again ay na-mention bago pa ipinako ang ating Panginoon. Ang mga bayan ng Israel, ang remnant Israel, ay ni-required ng ating Panginoon, sinasabi, you must be born again. Okay? So, born again must be rightly divided, even if it is sentimental, popular, favored tradition. So, where is it found in scriptures about the remnant of Israel? That's a remnant issue. Ibig sabihin, ang salitang born again a remnant issue. Referring po ay patungkol po sa mga Israelite, the remnant. So, ang born again na-mention 3 times sa book of John. John chapter 3, verse 3, at saka verse 7. Na-mention din sa 1 Peter 1:23. At saka 1 Peter 1:3 and 1 Peter chapter 2 verses 5 and verse 9 ang salitang born again. Ito ba'y na-mention ni Apostle Paul ang salitang born again? Hindi po na-mention. So na-mention po doon sa ibang books na hindi naka-address sa mga believers during the dispensation of grace. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon,
ang word na ito ay hindi siya applicable doon sa mga believers ngayon. Bakit po? Sino ba ang nagbanggit ng born again? Si John. Sino ba si John? Si John ay isang apostol para kanino? Para sa Israel. Si Pedro, binanggit din niya ang born again. Sino ba si Pedro? Siya ay apostol. Apostol kanino? Sa bayang Israel. Ibig sabihin, since na ang mga nagbanggit ng born again ay apostol para sa Israel, therefore, ang salitang ito para sa Israel. Okay? So, na-mention din yung born of God. 6 times na-mention. Born of Him. Na-mention sa John 1:13 and then 1 John 2:29 at na-mention din sa chapter 3 verse 9. Ganon din po sa chapter 4 verse 7 at saka chapter 5 verse 1 then verse 4 and verse 18. Yung salitang born of God. Ang tanong, sino ang sinabihan na sila ay ipinanganak ng Diyos or born of God? Ganun lang din po. Ang tinutukoy ay ang mga Israelites. Okay? Ang mga Israelites lang din po dahil ang context sa John chapter 1 at saka 1 John and then chapter 4, chapter 5, ang context po doon ay patungkol doon sa mga Israel na na-scattered. Bakit sila na-scattered? Dahil sa persecution. Sino po ang nag-persecute that time para ang Israel ma-scattered? Si Saulo. Okay? At sinulatan ngayon ni John. Sinulatan ni John ang mga remnant believing Israel at ito nga po, na itong remnant Israel, sila po ay born of God. Okay? Born again, born of God ay parehas na ibig sabihin at directly ang salitang ito sa Israel. Nakali po, hindi ang body of Christ hindi po na-describe na born again. Walang description ang mga believers under sa panahon natin ngayon na tinatawag born again. Okay? Ano ba ang term na ginagamit dito po sa time natin ngayon? Gusto kong basahin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Ano po ang ginamit? Born again ba o new creature? Ang ginamit po ay bagong nilalang. Hindi po yung born again. Ang ginamit po para sa mga believers ngayon ay bagong nilalang or new creature. So magkaiba ang born again doon sa new creature or bagong nilalang or binago. Magkaiba ang born again doon sa binago. Ang salitang binago or new creature ay salita applicable sa panahon natin ngayon. So, ang mga believers sa panahon natin ngayon ay binago ng Panginoon. Lahat ng naniniwala sa ating Panginoon, Hesukristo, lalo na sa kanyang ginawa sa cross, tinatawag na bagong nilikha, bagong nilalang. Hindi born again. Pag sinasabi natin born again, mayroong first birth. And then mayroong pangalawang birth. Kaya nga, born again. Mamaya po, i-explore po natin yung word na yon na born again. Bakit? Mayroon pang ipanganak muli. Ibig sabihin, mayroong unang birth and then may second birth. Ito po ay patungkol sa mga Israelites. Ayan. Tuloy natin. Hindi pwede na basta-basta natin angkinin. Are we called born again? Paul does not call us born again. Si Apostle Paul, ang apostol ng mga Hintil, si Apostol Pablo, ang apostol natin, pero tayo ba ay tinatawag niyang born again? Hindi po.
ang apostol natin na si Apostol Pablo ay hindi niya tinawag born again ang mga believers ngayon. Ang tawag po sa mga believers ngayon ay new creature or bagong nilalang, bagong nilikha, or new person, new man, new creature. So Paul does not call us born again. Dito po sa Galatians 4:29, Galatians chapter 4, verse 29. Verse 29, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Ganun din sa Romans chapter 8, 9 to 10. Idagdag natin ang Romans chapter 8, verses 8 to 10. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is Christ. The Spirit is life because of righteousness. At sa verse 29, for whom he did, for now he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. And then 1 Corinthians 15 verse number 8. So ulitin ko po, all things made new is different. All things made new is different. Then the old things pass away. In 2 Corinthians 5:17, actually dito po sa 2 Corinthians 5:17, ito po tumutukoy sa program. Mayroong old program and then the new program. So sa new program, ang mga believers tinatawag new creature. Kaya yung sinabi new creature, new creatures referring to a new program na mayroong ang mga believers tinatawag body of Christ, one new man, dito po. So the old program, and then here's come the new program, mga grace believers, okay, mga grace believers, new covenant, dito na po yan, yung new covenant born again. Ang new covenant ay establish po dito na sa pagbalik ng Panginoon. Dito banda. Okay? Ang mga, ulitin ko, ang mga Israelites tinatawag na born again. Kailan po? Sa pagbalik ng ating Panginoon. Doon po sila tatawagin born again. So the new covenant, born again, is not the same as the new creature. Parehas ba ang born again sa new creature? Hindi. Dito po yung born again. Bilang mission, ito po sa new creature here sa patungkol sa new program na mga believers tinatawag na Church the Body of Christ. Hindi po parehas doon sa tinatawag na born again. Ngayon, alam nyo na ang kung para kanino ang born again. Alam nyo na ang born again is patungkol pala sa mga remnant believing Israel. Kung tatanungin kayo, kayo ba ay born again? Ang sagot nyo, kami ay bagong nilalang. Kami ay bagong nilikha. Sa born again, ang born again po ay as a nation. As a nation. Hindi po yung individual na yung alam natin noon na pag naniniwala ka, sasabing born again ka na. Tapos may naniniwala sa born again ka na. Hindi po ganon ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, yung born again, ipinanganak muli ang Israel na ipinanganak physically yung first birth, and then ipinanganak muli second birth, spiritual. As a nation, hindi po individual. Sana nakuha niyo po yung point doon. Kasi na ano po yan, tawag doon, na misinterpret or na misuse yung salitang
Born again. So, born again nation. Ito na po. Pag sabi born again nation, ay referring to the Israelites. Israel was the firstborn son of God. Not you, not us. Ulitin ko. Ang Israel, sila yung tinatawag firstborn. Yun nga, galing sila sa Egypt noon, pumunta sa Canaan, lumabas sila. Yun po yung first birth ng Israel, physical. Pag sinasabing born again, ipinanganak muli bilang nation, pero hindi po physical. Ano po? Spiritual. Okay? Spiritual. So Israel was the firstborn sons of God. Not you, hindi tayo. Okay? Balikan natin yung Exodus, basahin. Basahin natin ulit yung Exodus chapter 4, verse 22. And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Israel po, mayroon silang first birth at saka second birth. Ang first birth ng Israel, physical. Yung pinalabas sila sa Egypt. Ang second birth ng Israel, nung pagpasok nila sa millennial kingdom, second birth, yun po ay spiritual birth. Doon po sila born again. Dagdag natin yung Numbers. Numbers 11, 16 to 17. And the Lord said unto Moses, Gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest, to be the elders of the people, the officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. And I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it, not thyself alone. And then, sa 24 to 29 ng Numbers, ganun din po. And Moses went out and told the people the words of the Lord, and gathered the 70 men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle. And then the Lord came down in a cloud and spake unto him, and talked of the Spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. Ito po ay patungkol po doon sa millennial reign ng ating Panginoon. So ulitin ko po, ang Israel, mayroon silang first birth, physical birth, and then mayroon silang another birth, spiritual birth. Pero ang tinutukoy doon, yung mga Israelites. Pag sinasabing born again, mayroon silang first birth. Ipinanganak muli, spiritual birth. Tayo ba yun? Hindi. Wala po tayong description na first birth bilang nation. Ang Israel lang po. At mayroon silang second birth bilang nation. Yan po yung born again. Hindi po tumutukoy sa mga believers ngayon. Ang salitang born again, ulitin ko, yan po ay naka-address sa mga remnant believing Israel, at ito po ay mangyayari pag ang Panginoon ay maghahari sa kanila. Nakuha niyo na po ang salita na yon. Kaya katulad ng binanggit po natin, kung kayo tatanungin, since alam niyo na, pwede mong sabihin, ano bang ibig sabihin ng salitang born again? O kung hindi nila alam, pwede mong ipaliwanag. Since na ang salitang ito ay naka-address directly doon sa mga remnant believing Israel. So the promised nation would be a generation born for a kingdom. Sino po
ang tinutukoy dito na generation born for a kingdom, ang mga Israelites. Basahin natin sa Psalms 22. Psalms 22. 22, 23 to 31. Sa 23. Ye that fear the Lord, praise Him. All ye that seed of Jacob, so seed of Jacob, the Israel. Glorify Him and fear Him, all ye the seed of Israel. For He has not despised or abhorred that affliction of the afflicted, neither has He hid His praise from him, but when he cried unto Him, He heard. My praise shall be of Thee, in the great congregation I will pay my vows before them that fear Him. The meek shall eat and be satisfied, and they shall praise the Lord that seek Him. Their heart shall live forever. 27. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before Thee. For the kingdom is the Lord's, and He is the governor among the nations. All they that be fat among earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before Him, and none can keep alive His own soul. Kailan po mangyayari? Sa millennial kingdom. Dito na po kasi, ang mga Israelites, ito po yung pangako. Na ang Panginoon ay maghahari po sa kanila, at kung ang Panginoon ay maghahari po sa bayang Israel, ang katuruan ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon, ilalagay na lang po sa kanilang puso at isip. So, hindi na po sila magtuturo, dahil ang instruction ng Panginoon, ilalagay na lang sa kanilang puso. Kaninong puso? Puso ng mga Israelites. Dito po, yun yung sa New Covenant, na ang mga Israelites that time, sila po ay born again. Basahin natin ang Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8, verse 9. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hands of lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach, so wala nang magtuturo, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. So that time, pag naghahari po ang ating Panginoon, ang turo ng Panginoon ilalagay na lang sa puso't isipan ng bayang Israel. Yan po yung second birth ng Israel. Yan po yung spiritual birth ng Israel. At sila po yung tinatawag, ulitin ko, born again. Kailan ang first birth ng Israel? Nung sila'y umalis doon sa Egypt. First birth, physical birth. Kailan ang second birth or born again ng Israel as a nation? Sa millennium. Sa second coming ng ating Panginoon. Doon po matupad na ang Israel, sila po ay ma-born again bilang bansa. Okay? Bilang nasyon. Pero spiritual. Next, Israel required the Spirit to enter the kingdom. Kaya nga, bago sila papasok dyan, ang ni-required po dyan ay yung Spirit. Ayon sa Isaiah chapter 44, verses 1 to 4, at na-mention din sa Isaiah 57:15, and then Isaiah 59,
20 to 21. Ano po ang ni-record ng Israel para makapasok sila sa kingdom? Spirit. Espiritu. Okay? Yan po. The remnant called to a kingdom as a nation revived or reborn. Sino po yun? Israel. Sila po yung ma-revive or reborn or born again. Ayon sa Isaiah 66, 7 to 9. Gusto kong basahin ito, Isaiah 66, 7 to 9. At mayroon din sa 2 Peter, chapter 1, 10 to 11. Dito tayo sa Isaiah 66, 7 to 9. Before she traveled, she brought forth before her pain came, she was delivered of a man-child. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in wonder? Or shall a nation be born at once? A nation, tignan ko a nation be born at once, for as soon as Zion travailed, she brought forth her children. 9. Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth, says the Lord, shall I cause to bring forth, and shut the womb, says the Lord. Ito po yung prophecy, a prophetic proclamation patungkol po sa mga Israelites, at dito po yung katuparan. Mayroon pong revert or reborn sa nation ng mga Israelites. Kaya sa pagbalik ng ating Panginoon, yun po ang fulfillment na ang Israel ma-revive or reborn or born again. Kaya inaantay po ng mga Israelites ay ang second coming ng ating Panginoon, at doon po sila ay ma-revive, reborn, or born again. Their first birth. Ano yung first birth ng Israel? Physical birth. Kaya physical Israel. Ang second birth dito po, yan po ay spiritual Israel. Yung tinatawag na kingdom remnant. Tumutukoy po sa mga Israelites. Kaya pag sinasabing born again, mayroon pong first birth. Kaya nga, again, ipanganak muli. Tama? Adyat sa Ilocano, ipanganak muli. Ha? May anak ang panibago. May anak ulit. Ilocano yun. Parang Tagalog yun din, di ba? May anak manan. May anak manan. So, second birth. Ang Israel po yung tinutukoy doon. Kasi merong physical birth as a nation, ha? Hindi po yan, yung literal. Ito po, ang Israel kasi, tinatawag silang children of God. Ang Israel tinatawag sons of God. By firstborn. So, ang first birth nila, ulitin ko po, pagtatanungin kayo, kung may, pag sinasabing born again, ibig sabihin, mayroong first birth ang Israel. Ang first birth nila, yung sila'y pinaalis or pinalabas doon sa Egypt. Sa Egypt, doon sila tinatawag na nation. First birth, physical. Ipinanganak sila as a nation, physical. Then, nung dumating ang Panginoong Hesus dito, hindi physical birth ang pinag-usapan. Yung spiritual birth ng Israel. Second birth. Kaya nga, sinabi niya, ye must be born again. Israel po ang ni-require. Ito po yung tumutukoy sa spiritual birth ng Israel sa millennial kingdom na po. Ibig sabihin ba, ibig sabihin sa panahon natin ngayon, may na-born again ba? Wala. Habang hindi pa dumating ang Panginoon, maghahari sa Israel, wala pang second birth ang Israel hanggang ngayon. Nakuha nyo? At hindi rin tayo kasama doon sa salitang born again. Kasi ang ginamit ng apostol natin na si Apostol Pablo ay bagong nilalang. Okay? Or new person in Christ. Bagong nilalang, bagong nilikha, o new creature under sa new program.
Okay? So their first birth, physical Israel. Second birth, spiritual Israel. At yung spiritual Israel, ang culmination po doon sa millennial kingdom. Alright. Then, next, Israel revive. So, kailan ma-revive ang Israel? Dito na po. Pagbalik ng Panginoon, ang Israel ma-revive. Kasi ang Israel yung scattered. Pagbalik ng Panginoon, i-gather ulit sila. Bakit? Maghahari na ang Panginoon sa bayan Israel. So, ang Israel ma-revive. Hindi po tayo kasama dyan. Dahil unang-una, hindi tayo Israel. Next, revive or return, restored, reform. Kailan? Dito na po. Ang Israel ma-revive, ma-restore po sila, or ma-reform. Yan po yung tinatawag New Testament Israel. Pag sinasabing New Testament Israel, dito na po. Kasi, ang New Testament ay i-establish pagbalik ng Panginoon. Ano ba yung New Testament? Ano yung description ng New Testament? Ang description ng New Testament, ang katuruan ng Panginoon, ilalagay na lang sa kanilang puso at isip. Ang Old Testament yung nandito. Ang Old Testament po, yun po yung sinusunod nila noon. Sa panahon ni Moses, nandoon yung Ten Commandments. Ang Old Testament, sinusunod nila, sinusulat nila, minimemorize nila during the Old Testament. Pero sa New Testament, dito po, ilalagay na lang sa kanilang puso at isip. Yun po yung New Testament. So, New Testament, Israel. So, the old thing, Israel not removed, it is restored. Matthew 3, 8 to 11. And Matthew 21, verse 43. At sa Mark, mayroon din sa Mark chapter 3, verse 5. And then Mark chapter 8, verse 25. At ganun din sa Mark chapter 9, verse 12. Ano pong meron? The old thing or the Israel, not removed, pero sila po ay ma-restored. Ang mga Israelites ay ma-restored kailan? Sa pagbalik po ng ating Panginoon. Doon lang po sila ma-restored. Ano pa? Israel's restoration requires a nation, what? Born again. Ma-restore pala ang Israel, pero ang requirements, kailangan silang ma-born again. Israel po yun, kaya hindi po applicable sa ating mga believers ngayon ang salitang born again. Bakit? Dahil ito pong born again ay spiritual description ng mga Israelites. Pag sila na-restore, pagbalik ng ating Panginoon, doon po yung restoration ng Israel. Nakuha ng point doon, ang salitang born again, halos naririnig natin, kahit saan naririnig natin, pero good news po. Dahil nalaman natin na ang salitang ito ay naka-address doon sa bayang Israel. Okay? Doon po, anong sinasabi sa Acts 1, 6 to 8? Acts chapter 1, verse 6 to 8. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, Israel's restoration requires a nation born again. Kaya na-mention din sa Acts 2 verse 4, then 16 to 18, at na-mention din sa Acts chapter 3 verse 21. Ano sinasabi sa 3:21?
whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Okay? Israel requires born again. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay maghahari na po sa kanila. So kailangan po ang kanilang puso at kaisipan ay renewed. At mangyayari po yan sa millennial kingdom. Ano pa? So how? By the Spirit of the New Covenant in the time of Reformation in Hebrews 9:10. Ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 10. Which is not only in meats and drinks and divers washing and carnal ordinances imposed, and then until the time of Reformation. Kailan po yung time of Reformation? Sa millennium, sa millennial kingdom. Tandaan po natin yan, ang Israel, sila po'y ma-revive, at ma-revive ang Israel sa second coming. Sila po'y ma-restored, maging ang kingdom ma-restored, pagbalik ng ating Panginoon. Okay? Then bilang pagtatapos, putting John 3 in context, the only way you are born again is if you take John 3 out of the context. Magiging out of the context pala kung ang John chapter 3 ay ang kinin natin. Ang tawag po doon, out of the context. Bakit? Hindi para sa atin yung message. John 3, ang John chapter 3, kaya maraming nagsasabi na born again dahil ang John 3 ay inangkin. Ang John 3, hindi po naka-address sa mga believers ngayon. Kaya ang tawag doon, out of the context. Bakit out of the context? Ang verse hindi para sa atin. Nakuha niya? Ang verse, pag ang verse na hindi para sa atin, ang tawag doon, out of the context. Ngayon, since na inangkin yung verse, karamihan sasabihin na ako ay born again. Pero yung verse na ginamit para sa Israel, paano nangyari na ikaw na born again, na ang verse ginagamit, verse para sa Israel? At saka, isa pa, ang born again na sinasabi ay hindi po individual. Ang born again na sinasabi, referring to a nation. Okay, nation of Israel. Jesus spoke to a master in Israel. Sino po yun? Si Nicodemus. In John chapter 3 verses 1 to 10. And was confirming what? The prophecy. Here. Yun po ay patungkol sa prophecy. So, kausap ni Jesus Christ si Nicodemus. So, doon sa John chapter 3, at ipinaliwanag ng ating Panginoon dahil hindi alam ni Nicodemus. Ang alam lang ni Nicodemus na sabi niya, papaano ang tao na malaki ay ipanganak muli. Literal masyado, babalik pa ako sa sinapupunan ng aking ina, sabi ni Nicodemus. Ipinaliwanag ng ating Panginoon. Kailangan siyang magkaroon ng second birth, spiritual birth, para siya'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, born again, just another way of saying the same thing. We have the Spirit too. How they get the Spirit is not how we get the Spirit. John chapter 7, 38, Ephesians 1:13 ay na-describe regarding doon sa Spirit. And can those in John 3 lose the Spirit, or are they sealed with it? In Hebrews 10:29. So dito po ay ipinapaliwanag, i-describe regarding po sa Spirit. Ano pa? Baptism with the Holy Ghost is different than baptism by the Spirit in 1 Corinthians 12:13. So dito po mayroong description paano nag-work ang banal na Espiritu under the prophetic program and then under the grace program. Magkakaiba po, pero ang Espiritu ay mag-perform, mag-work sa kanila kung sila po ay na-born again ang bayang Israel. So the kingdom in John is referring to Israel's kingdom. In Matthew 21:43, the kingdom in John na na-mentions referring to Israel's kingdom. At ang kingdom na yan ay ang millennial kingdom. Kingdom
the 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Our gospel, I'm calling, not found in what? Mateo, Mark, Luke, and John. Hindi po doon. Okay? Wala po sa Matthew, Mark, Luke, and John ang gospel natin. Wala doon. Hindi natin matatagpuan yung gospel para sa panahon po natin ngayon. Yung Matthew, Mark, Luke, and John ay in-emphasize doon kung papaano maghahari ang Panginoon sa bayang Israel. Okay? Next, when borrowed language cause misinterpretation, we should give it back. Can we learn from Israel's scriptures? Yes, pwede natin matutunan. Do we find our calling there? No. Hindi natin makukuha yung para sa atin, instruction na para sa atin ngayon, wala dito yung instruction natin. Ang instruction para sa atin, nandun po sa sulat ng apostol natin na si Apostol Pablo. Hindi natin pwedeng kunin yung mga scriptures na hindi para sa atin. Ano po ang dapat nating i-claim? Kung ano yung scripture na naka-address sa atin, yun yung para sa atin. Anong book yun? From Romans to Philemon. Yun yung mga book na doon natin matatagpuan ang instruction para sa atin. So, wag natin kunin yung mga scriptures na hindi para sa atin. Okay? Mayroong scriptures para sa Israel, para sa kanila yun. Mayroong scriptures para sa atin, Romans to Philemon. Sino nagsulat doon? Si Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Siya ang apostol natin mga Hintil. So, ibig sabihin, yung writings na para sa atin, yung sulat ng apostol natin. Na si Apostol Pablo. Nakuha niyo pa. Mahalaga na maunawaan natin pag sinasabing born again. Born again ay scriptural. It must be rightly divided. Kailangan po natin ma-rightly divide ang scripture, lalong-lalo na sa topic, issue, patungkol sa born again. Kayo ba ay born again? No. No. Kayo ba ay bagong nilalang or new creature? Yes. Yes. Ang born again para sa Israel. Born again as a nation para sa kanila. Ang body of Christ, believers ngayon, ay tinatawag new creature. Bagong nilalang. Okay? Baro na parswa. Baro na bagong nilalang. So, hindi anak ang gamit ng kasi born again yun. Okay? So, new creature, new man, one body. So, mga believers ngayon ay hindi po born again. Ang born again po ay mga Israelite. Kailan po sila ma-born again? Pagbalik ng Panginoon at maghahari 1,000 years sa bayang Israel. Okay po, tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa oras na ito. Salamat. At sa pangunawa na inyo pong pinagkaloob sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, maraming salamat. At patuloy namin tinataas ang ministry nito sa